Magandang umaga sa inyo lahat, magandang araw, tanghali man, hapon o gabi sa mga lugar ninyo. Brother Joe ito ng Creoke Pananampalataya at Katotohanan. At nais magbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon sa maiksing pagkakataon lang naman. Kamusta na kayo? At yung mga affected ng pagtaas ng gasolina, crude oil, at yung mga napauwi galing sa Middle East countries na merong gulo na nangyayari, ay nawa kayo nakauwi na mapayapa at ligtas. Although dito sa lugar ko ay wala namang problema o yung shortage sa mga gasolina o ano paman. Walang balita akong ganun, wala. Sa Pilipinas lamang na masyadong exaggerated ang news at gasolina lang ang laging mababalitaan ninyo, pagtaas ng gasolina at maraming hoarders. Sinasamantala nila yung pagtaas is ano na yan yung trending na sa Pilipinas siya, sinauna pa lang. Konting gulo lang, affected daw ang crude oil. Pero actually, maraming mapansamantala sa Pilipinas. Kaya walang pagbabago at kailanman ay hindi makakaranas ng pagiging superpower ang Pilipinas kapag ang mga tao ay ganun pa rin na nagpapaalipin sa kasakiman o greediness. Wala ho talaga. Kinakailangan mapalitan ng buong lahi para yung susunod na generation, matauhan sila na hindi na sila papayag na maging alipin o katulong o naglilingkod sa ibang mga lahi ng tao sa ibang bansa lalo. Kailan magigising ang Pilipinas ay nang tanong. Kasi sa Pilipinas ay maraming traitor dyan. Traitor sa bayan, traitor sa lupain ng Pilipinas, traitor sa Republika ng Pilipinas, traitor sa Constitution. Kailan lang may nahuling mga Pilipino, espiya ng China. So nasabi na nila yung mga location ng mga Philippine military assets na inilagay ng Amerika doon sa Pilipinas. Kasi nga, hindi nyo pina-firing squad Kasi sa Amerika, noong World War II, yung lahat ng mga nag-traitor sa bansang Amerika, lalo na yung mga nagbibigay ng information sa Germany noon, tsaka sa kay Hitler, ay makikita nyo inuhuli na court martial at tinatali dun sa poste. Kung makikita nyo yung mga video noon ng World War II, pinapiring squad ng mga Ranger, Scout Ranger, US Marines, binabaril. At halos lahat yun, may bala yun. So, at matinding kaso yun. Yung tinatawag na pagiging traitor, treachery o pagiging traidor sa Republika ng Pilipinas. Sa Pilipinas, pinakakawalan So, makikita ninyo na wala akong nakikitang indikasyon ang Pilipinas ay aangat ang tinatawag na antas ng pamumuhay ng bansa na yan. Wala akong nakikita. Kasi makikita ninyo kailan lang yung tinatawag na yung multi-billion of pesos, dollars na flood control mess. Until now, nakakalimutan na ng mga tao dahil imbis na ang mainstream media, ang pinopokus ay doon ay pagtaas ng gasolina. Makikita natin, meron bang indikasyon ito na may kinalaman ang media, ang mainstream media sa mga ginagawang pagbabayad ng mga taong involved sa kaso ng flood control? Kayo nang humusga. Sinasabi ko sa inyo, yung mga nauna kong preaching noon, 3 chopsticks nations ang sasakop sa Pilipinas. Kahit mag-umiyak kayo, magngangawa kayo dyan at hindi kayo maniwala sa akin o sa sinasabi ko, ay makikita nyo naman ang indication nandyan
Huwag na kayo magbulag-bulagan mga politician sa Pilipinas, na taong gobyerno, mga Pilipino, pangkaraniwan man. Wala, nandyan na. Ang unang sumakop sa Pilipinas ay Japanese. Kung hindi dahil sa Amerika, ang mga Pilipino ay nagsasalita ng Nihongo, mga Japanese ng salita. Kung hindi dahil sa Amerika, mas maraming namatay na mga Amerikano sa World War II para iligtas ang ibang mga bansa. Yung second na sasakop sa Pilipinas na chopstick nation ay China. At ang pangatlo na sasakop sa kanya, Korea. Kasi ang North and South Korea ay nasubukan na nila dating mag-merge. Share power ang tawag doon. Yung isa ay communistic, yung approach, yung isa naman ay democratic. Nagawa na nila nung una yan eh. So maaaring maplansya nila yung gusto nila at mag-merge ang bansa na yan. At yung Korea, ang pangatlong chopstick nation na sasakop at magpapahirap sa mga Pilipino. Tandaan nyo yan. Mark my words, isulat nyo na sa mga tombstone ninyo pag namatay kayo sa mga nakapakinig sa akin. Mababalita nyo, kita nyo, meron ng segregation na ginagawa dyan sa Pilipinas. Yung mga Korean businessman, Korean restaurant, na nakalagay ayaw nilang papasukin ng ibang Pilipino sa restaurant, meron ng segregation. Kasi nga, dahil ang mga Pilipino ay born, stubborn, and corrupt, nagnanakaw, kasi nga, they let go those involved in corruption, and those plunderers, they let go free. Walang nakukulong, walang nakakasuhan, walang napapiring squad, walang namamatay sa ginawa nila. Sa Pilipinas kasi, ang mga tao diyan kinakatakutan nila ay mayaman wala tayong magagawa. Hindi kung mahirap kayo lahat, nagsama-sama kayo, yung mayaman na yon tatalsik sa Pilipinas yun kasi walang magagawa yon. At yung mga nasa Philippine National Police, Armed Forces naman, ay nagiging tuta sila ng mga mayayaman kasi nababayaran ang dangal ninyo. Philippine National Police, mga Pilipinong Police, mga Philippine Military Police o Philippine Military personnel, nababayaran ang dangal ninyo. Kaya kahit pumasok kayo ng PMA, yung paglabas ng iba ron, ay nababayaran pati kaluluwa. Kahit na sariling magulang nila kayang ibenta magkapera lang. Ganoon ang kagarapal ang mga Pilipino. Maaring sinasabi niyo, bakit ka nagsasalita na ngayon? Pilipino ka naman. Kaya nga ho, I changed my citizenship. Now, it's a stern warning sa inyong nandyan na this is not a joke anymore. Na ang Pilipino, ang mga Pilipina ay slave for how many years? It was started in the early 70s during the Senior Marcos era. Ang mga Pilipino kung saan nagpupunta. Swerte na lang yung mga Pilipinong nag-join sa mga US bases military, naging US Navy personnel at nakapunta ng Amerika. Swerte. Swerte nilang ganun, di ba? Swerte natin yung mga nakapunta. Pero yung mga tao na naka-stay lang sa Pilipinas, ay sila yung kawawa. Dahil ang mga nasa gobyerno, nasa business sector, ang kaya lang nilang ibuli, away-awayin, takutin, i-threaten, ay kapwa Pilipino na lang helpless, pero hindi makapalag sa ibang bansa. Ba't hindi kayo makapalag sa China? Puro satsat ang ginagawa ninyo. Ay, illegal yung ginagawa ng China. Bakit hindi nyo isubo yung Philippine Navy? Kung paputokan kayo, di war kung war. Ang Amerika naman pagtatanggol niya naman yung karapatan nila na tinatawag na yung freedom of navigation. Hindi po pwede tignan yung ginawa sa Iran. Ay binagsakan na ng Amerika ng kanyang judgment yung mga
Revolutionary Guard ni Khomeini. Ang daming namatay. Dapa lahat ng naval fleet nila, pati Air Force, pati communication. Kaya makikita ninyo na kapag ang bansa kasi mahina, kakawawain kayo. Kahit sa Pilipinas kapag magbobote ka lang, titinda ka lang ng dyaryo, inaapak-apakan, di ba? Ngayon, kahit mali yung nang bully sa kanya o yung nang nanakit sa kanya, ang kakampihan pa ng husgado, barangay, mga barangay captain, ay yung maayos ng pananamit at may pera. Ganyan kayo katalamak. The Filipino people they were born with a curse at their back. May sumpa talaga. Ang pag-asa nyo lang ang Panginoon Kristo talaga. Ipamuhay ninyo ang Panginoon Kristo, ang Biblia, ang salita ng Diyos. Sa Bible, ang tandaan ninyo, sa Biblia, ang Biblia ay hindi nagtuturo ng kaduwagan. Hindi nagtuturo ng partial justice. Full justice ang ibinibigay. Kung mali, mali. Kung tama, tama. Ang Biblia ay hindi nagtuturo na maging ang isang tao ay gano'n na lang pakakawalan yung nagkasala. Hindi gano'n. Hindi gano'n. At sinasabi ng maraming Pilipino, hindi, Diyos na ang hatol sa Kanya. Yun po ang mali. Naapi kayo, nagawang kayo ng kasamaan, pagkatapos sasabihin nyo, patawarin. Kinakailangan you use the full force of the law. Nagsasampa ng kaso, sinasabi nyo ba, mahirap lang kami, paano kayo magsasampa ng kaso? Kahit mahirap ka lang, nagsampa ka ng kaso. Ginawa mo ang lahat ng remedy to bring justice sa pang-aapi na ginawa sa'yo ng mahal mo sa buhay, sa mga mahal mo sa buhay, pagkamkam ng ari-arian mo. Dahil sooner or later, God will gonna put judgment dun sa taong gumawa sa'yo. Na maaari silang maubo sa lahi nila sa Pilipinas pagdating ng oras at tamang panahon. Isaiah chapter 35 verse 8, ang sabi dito, a highway shall be there, and a road, and it shall be called the highway of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for others. Whoever walks the road, although a fool, shall not go astray. Merong pinangako ang Diyos na isang daan, highway, and a road na tatawaging highway of holiness. Alam niyo ba yung kantang anong kanta ba yung Highway to Hell na rock singer? Highway to Hell, di ba? Yung sinasabi nila, we are not going to highway to hell. We're not singing that highway to hell. Ang sabi ng Isaiah 35 verse 8, there is a highway of holiness called the highway of holiness. The unclean shall not pass over it. Hindi makakapasok sa lane na yon o sa daan na yon ng highway of holiness ang mga makasalanan. But it shall be for others. Sa mga matutuwid lamang ito na tinubos, whoever walks the road, ang sabi ron, although a fool shall not go astray, kahit ang sino mang mga mangmang na hindi makalalapit doon. Mga tinubos lamang. Kaya nga sabi ng Revelation chapter 1 verse 3, blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy, because this was a prophecy sa Isaiah 35 verse 8, and keep those things which are written in it, for the time is near. And Jesus Christ said in Revelation chapter 3 verse 5, whoever overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before the Father and before his angels. Ang sino man makaka-overcome. So marami tayong mga tinatawag na hardship sa mundo. We're affected. If you are affected in a war, actually it's not a
full-scale war. It's just a minimal effect war kasi ang tinatarget lamang ay ang mga grupo ng tao na aligned kay Khomeini. Napatay na nila yung leader at saka yung anak, tsaka yung isa pa, yung last ay, di ba, cardboard na lang yung nilalagay. Marami nagsabi, yung mga nakakita, yung mga insiders doon sa loob ng Iran, ay tanggal ang hita nung in-appoint na next supreme leader nila. At sabi raw ay dinala daw sa Russia para gamutin pero half dead na. Kaya makikita natin dito na Jesus said na there will be wars and rumors of wars. Don't be alarmed. He said, do not be alarmed. Bakit? Dapat mangyari yun. Why? So that yung highway of holiness, yung road, for the last time, ay makadaan ang mga tao ron. Ibig sabihin, this is the time na sinasabi ng Biblia, every hills will be flattened, every roads will be straightened, maitutuwid. Yung mga winding way ay gagawing tuwid. Ibig sabihin, there are no more rooms for any religions to rule over those people na dadaanan ng tinatawag na highway of holiness na yon. For the last time, many and millions of Arab people, either sila ay mga Muslims, will accept Jesus Christ. Ang sabi, from Egypt to Israel, hanggang doon sa Levant, kung tawagin, yung papuntang Syria, papunta doon sa Iraq, at papuntang Iran, and then from the north and then west, magkakaroon ng road. One access to the Lord God Almighty.